Isang pamilya ang naninirahan sa payapang suburb, si Ferino, ang kanyang asawang si Perilli, ang batang anak nilang si Ma, at ang binatilyong si Gustav. Namumuhay sila sa isang tahimik at maaliwalas na komunidad, tila puno ng kasiguraduhan at kaligayahan. Mahilig si Gustav sa kalikasan, at madalas siyang naglalakad sa labas upang tamasahin ito. Ang mga kapitbahay ay may pagkakaisa at madalas na nagsasama-sama para sa mga piknik, ngunit unti-unting nagbabago ang katahimikan ng kanilang buhay nang mapansin ni Gustav ang isang bagong mukhang nakatira sa tapat nila, isang magandang dalaga na ang pangalan ay Sonia. Kamakailan lamang, may mga alitan na sa kanilang pamilya. Si Perilli ay mas nakatuon sa kanyang anak na babae at hindi na gaanong pinapansin ang kanyang asawa. Habang si Dino naman ay abala sa mga kaibigan at hindi nakakatulong sa mga gawaing bahay. Sa kabilang banda, ang mag-asawang kapitbahay na sina Anna at Casper ay lantaran sa kanilang pagmamahalan na minsan ay hindi komportable para kina Ferino at Perilli. Isang gabi, sa gitna ng kasayahan, biglang pumasok ang isang matandang kapitbahay na may nakakagulat na balita. Ang kanyang asawa ay namatay habang nakaupo sa kanyang upuan sa harap ng telebisyon at tila kulay asul na ang kanyang balat. Tumungo si Ferino sa bahay ng matanda upang alamin ang sitwasyon, ngunit wala siyang natagpuang bangkay. Naguluhan ang mga tao at iniisip ng marami na maaaring nawawala na sa katinuan ang matanda. Ngunit nananatiling palaisipan kung ano talaga ang nangyari sa kanyang asawa. Isang gabi, habang nagmamasid si Gustav sa bintana, nakita niya si Sonia na nakaupo sa kanyang bakuran, at di nagtagal, isang ambulansya ang dumating sa bahay nito. Naisip niya ang mga kakatuwang pangyayari noong araw na iyon, nang biglang nagkasakit ang maraming tao sa kanilang lugar nang walang malinaw na dahilan. Unti-unti, ang dating payapang lugar ay napapalibutan ng pag-aalala at takot. Kinabukasan, naglakas loob si Gustav na ipakilala ang sarili kay Sonia. Inalok niya ito na ipasyal sa lungsod, at kalaunan ay naglakad sila sa gubat. Sinikap ni Gustav na gumawa ng magandang impresyon sa dalaga, ngunit nabahira ng takot ang kanilang lakad nang makarinig sila ng kakaibang tunog at makakita ng hayop na walang buhay. Nagsimulang tumunog ang mga sirena sa buong bayan, at nang makauwi si Gustav, nakipagtalo siya sa kanyang ama na nababahala sa kanyang kuryosidad. Habang tumitindi ang mga kakaibang pangyayari, naglipa na ang mga pulis sa kanilang lugar, ngunit tila hindi pinapansin ang ilang insidente. Bumalik si Gustav sa kanyang silid at muling pinagmasdan si Sonia mula sa bintana. Nagulat siya nang kumaway ito pabalik at sa tuwa, sinindihan niya ang ilang paputok mula sa bubong upang ipakita ang kanyang paghanga sa dalaga. Hindi nagtagal, may balitang kumalat na may kumakalat na virus sa kanilang komunidad, dahilan upang ideklara ng gobyerno ang mahigpit na quarantine. Sinimulan ng mga otoridad na i-disinfect ang mga kalsada, at mariing inabisuhan ang mga tao na huwag lumabas ng bahay. Sa una, sinikap ng mga tao na huwag pansinin ang sitwasyon, ngunit nag-iba ang lahat nang lumitaw ang unang biktima. Sa isang trahedya, bumalik ang asawang lalaki ng matandang babae, ngunit sa anyong bangkay na may halong galit, at inatake nito ang matanda hanggang sa mapatay. Sa gitna ng takot, dumating ang mga sundalo upang magpatupad ng quarantine, at may utos silang barilin ang sinumang tatangkang lumabas ng komunidad. Ganap na in-isolate ang mga bahay, at limitado ang pagkain na ibinibigay sa mga residente. Isang gabi, nagpasya si Ferino at ang kanyang pamilya na magpalipas oras sa panonood ng video mula sa kanilang nakaraang bakasyon. Ngunit bigla silang nawalan ng kuryente at gas. Unti-unting nadarama ng mga tao ang kawalan ng pag-asa, lalo na't natatakpan ng itim na plastik ang mga bintana ng bawat bahay. Pati ang dating masayang pagsasama nina Anna at Casper ay nagkaroon ng lamat. Gusto nang tumakas ni Anna, ngunit mariing tinututulan ito ng kanyang asawa. Sa kalaliman ng gabi, napansin ni Gustav na isinasakay ang kanilang mga kapitbahay sa likod ng mga truck at dinadala sa isang ospital na ginawang headquarters ng militar. Palihim na umalis si Gustav isang gabi upang alamin ang tunay na nangyayari. Una siyang nagtungo sa bahay ni Sonia at nasigurong ligtas ito. Ngunit nang magpunta siya sa ospital, natuklasan niyang hindi ito ligtas. Pinagtipon lamang doon ang mga infected upang sunugin ng maramihan. Lumalala ang sitwasyon at nagiging mas marahas ang mga infected. Lumalaban na ang mga sundalo at bumalik na ang takot sa komunidad. Habang naghahari ang kaguluhan, sumakay si Anna sa kotse at iniwang mag-isa si Casper sa kanilang bahay sa pag-asang makaligtas. Samantala, dinala ni Gustav sina Sonia at ang kanyang ina sa kanilang tahanan, sa kabila ng pag-aalinlangan ni Perilli.
habang patuloy ang pag-atake ng mga infected, natuklasang lumalakas ang pag-attack nila tuwing may liwanag. Ang ugali ni Gustav na laging sumilip sa bintana ay halos naging sanhi ng kapahamakan ng kanilang pamilya. Sa kalaunan, bumalik si Anna, sugatan at takot, at sinabi niyang imposible nang makatakas, lahat ng daan palabas ay binabantayan, at may baril ang mga sundalo sa sinumang tatakas, sa isang desperadong hakbang upang manatiling ligtas. Si Gustav at Sonia ay nag-isip ng kanilang mga susunod na galaw. Nang muling sumalakay ang mga infected sa kanilang bahay, isang nakakatakot na desisyon ang hinihingi sa kanila, manatili bang tahimik o ipaglaban ang natitirang kaunting pag-asa.